Pakikiramay, naway makakita ka ng ginhawa. Lumabas ka rito. Wala kang karapatang naririto. Baliw ka. Ito ay lamay ng iyong kapatid. Oo. Patay na ang kapatid ko. Kaya mamamana ko ang lahat ng kanya, kasama ka. Ang kapatid mo ang nagligtas sa buhay ko. Kung patay na siya, ayaw ko nang mabuhay. Juan Soler, hindi ka ba natatakot sa kidlat mula sa langit? Sakto. Kaya't sabay tayong mamatay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ibaba mo ako. Bitawan mo ako. Hindi. Huwag kang lalapit. Magpatuloy ka. Kaya mo nga bang patayin ako? Mas gugustuhin ko bang mamatay kaysa makasama ako, hindi ba? Bago makasama ka, mas gugustuhin ko pang pumunta sa impyerno. Sige, kung gayon, sabay tayong pumunta sa impyerno. Boss Juan, nagkamali ako. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng paraan. Sila ay nagbanta sa buhay ng asawa at mga anak ko. Wala akong ibang pagpipilian, Boss Juan. Palayain mo na ako. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Hindi na kita muling lolokohin, Boss Juan. Magkano ang ibinayad sa'yo? 3 milyon. 3 milyon para sa buhay ko. Sino ang nagbigay sa'yo? Boss Juan, Boss Juan. Isang matanda mula sa pangalawang sangay ng pamilyang Soler, ang lupon ng direktor ng kumpanya. Kaya pala ang minamahal kong tiyo. Sabi nila kapag nagsalita ako, papatayin ang pamilya ko, Boss Juan. Boss Juan, pakiusap. Hindi ko masabi, Boss Juan. Buwisit. Paano si Boss Juan? Hindi kayang protektahan ang pamilya mo. Traitor ka. Taksil ka. Ilang taon ka nang kasama ko? 2 taon, Boss Juan. 2 taon. Hindi maliit na panahon ng 2 taon. Iiwan kong buo ang katawan mo. Boss Juan. Muling suriing mabuti ang lahat. Ayaw ko ng mga pagkakamali. Opo, Boss Juan. Mula nang pumanaw ang amo, kayo lang ang tunay na tagapagmana. Lahat ng pamilyang Soler ay balisa. Hindi makapagpigil ang mga matatanda. Kakabalik lang sa bansa, ayaw na nilang maghintay. Boss Juan, may ambush. Boss Juan, alis na tayo. Nakuha na ba ni Nibs ang kapatid ko? Hindi pa. Nasa pinag-usapang lugar na ako. Yang batang yan. Taos puso akong humihingi ng tawad. Hindi ako nakalabas ng paaralan kanina. Salamat sa pabor. Walang problema. Nagdala pa ako ng bulaklak para tanggapin siya sa ngalan mo. Kaya maghintay ka pa ng konti. Tatawagin ko ang kapatid ko. Sige. Pakisuyo naman, kung pera ang habol mo, magkano ba gusto mo? Anong pera? Hindi ko naiintindihan. May sugat ka. Huwag mo siyang patahimikin. Mahal, bakit ang tagal mong dumating? Ang tagal ko nang naghihintay dito. Maghiwalay tayo para hanapin siya. Tiyak na hindi pa siya makakalayo. Kapag nakita natin, diretsuhin na natin. Tara na. Nabaril ako sa pangunahing ugat. Sa dami ng dugo, wala kang nakikita. Mamamatay na ako sa harap mo. Kaya mo ba talagang panoorin ito?
Kapag tinamaan ang pangunahing ugat, dumadaloy ng husto ang dugo. Sa lagi mong pagpapapasa. Huwag mong sabihing hindi mo alam yan. Hinagkan mo ako di ka mananagot? Paano mo gusto ako mananagot? Huwag kang gagalaw. Pare, hoy, Sabi ng hipag mo, hindi kanya nakita. Ayos ka lang ba? ayos lang ako. May konting problema kanina. Pero naayos na. Pero, sa susunod ko na mabibigay ang regalo mo. Walang problema. Tawagan mo ang hipag mo para sabihing okay ka. Ipapasa ko ang numero niya. Oo. Kailangan kong sabihan ng hipag na okay ako. Magpakabait ka. Hello. Binibining Shen, dumating na ang package mo. Sige, alam ko na. Hindi ka makakatakas. Boss Juan, nahuli na ang lahat ng umaatake. Nahuli ba ang nasa likod nito? Mga matanda sa branch ng Solar Family ang nasa likod. Nabalitaan nilang bumalik ka sa bansa para linisin ang pangalan ng pamilyang Solar at tanggalin ang iligal na negosyo. Natatakot silang masagasaan ang kanilang kapangyarihan at mawala ang kanilang impluensya. Kaya, Mga pasaway talaga. Itong mga matatanda, hindi pa rin nakakaintindi. Sa panahon ngayon, kung hindi nila lilinisin ang pangalan, paano sila magkakaroon ng tunay na kapangyarihan? Noong una, nais kong bigyan sila ng magandang wakas. Pero ngayon nakikita kong, hindi na kailangan. at isa pa. Yung babae noong araw na yon, ang pangalan ay Niamh Sans. At may boyfriend na siya. Profesor siya sa universidad. Hoy, kuya. Sa ilang araw, may family gathering tayo. Isasama ko ang hipag mo. Huwag mong sabihin na tayo'y pamilya Solar. Sige, huwag kang mag-alala. Sa ilang araw. Dadalhin ko regalo para sa hipag. Mamaya na ang usapan. At Sigma Sans. Ano kung may boyfriend siya? Huwag mong sabihin taga-pamilya Solar ako. Nakita ko na ang kapatid ko, huwag kang mag-alala. Sobrang busy sa trabaho nitong huli, kaya di kita naasikaso. Pasensya na. Okay lang, trabaho muna talaga. Sa ilang araw, gusto kitang ipakilala sa pamilya ko. Pero, noong namatay ang mga magulang ko, ang pamilya ko, di na gaanong nagmamahal sa akin. Pag inabala ka man nila, huwag mong damdamin ha. Bakit ko naman damdamin yun? Mula nang iligtas mo ako noon. Sinabi ko na palagi akong sasamahan ka. Ang nangyari noong taon na yon, Ginoo, ito ang pinakamahalagang alahas sa tindahan. Disenyong puno ng mga brilyante. Sumisimbolo ng pag-ibig na mas matibay pa sa ginto. Walang hanggang katapatan. Ay balot mo na, pakiusap. Para po ba ito sa kasintahan ninyo? Hindi, bayaw. May kwintas din po tayo dito. Sakto po itong regalo para sa kasintahan. Gusto mo bang tignan ito? Ayokong makita ka muli kailanman. Ginoong Solar, paumanhin po, talagang patawad. Ginoong Solar. Kamusta? Maaari mo ba akong tulungang isara ang zipper?
Ikinagagalak kong paglingkuran ka. Bakit ikaw pa? Ingat ka. Huwag kang mahulog. Bitawan mo ako. Ang ganda mo sa kasuotang pangkasal. Gusto kita, mula ngayon. Sa akin lang isusuot yan. May boyfriend na ako. At, malapit na akong ikasal. Ikaw. Kahit ikasal ka, pwede ka pa rin mabalo. Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Huwag mong isipin na pwede mong gawin ang gusto mo. Ang batas. Ako ang batas sa Mariudad. Para sana ito sa iba. Pero dahil sa sitwasyon, mas bagay ito sa iyo. May boyfriend na ako. Hindi kita papakasalan. Tumigil ka sa pantasya. Naniniwala ka bang yang walang kwentang boyfriend mo ay makakaprotekta sa'yo? Takbo ka ng takbo. Hindi ka makakatakas. Nakita mo yung pumasok kanina? Yan ang demonyo ng pamilyang Solar. Sa Mariudad, siya ang may kontrol. Pag kinainisan ka ng mga Solar, pati bangkay mong mawawala. Tama na, tama na. Tama na talaga. Hindi ko maisasangkot si Yol Soler. Neves, dinala ko yung package mo. Ito. Masasayang kung itatapon. Mukhang mamahalin ito. Hindi ko binili ito. Nagkamali siguro ng padalahan. Paano nagkakamali? Sa mamahaling bagay. Nga pala, may practice ka bukas, di ba? Magpahinga ka na. Oo. May practice ako. Alamin mo kung sino nagpadala ng kolyar sa bahay ni Neve Sands. Ang galing mong sumayaw. Ang husay ni Neve sumayaw, hindi walang kwenta na ikaw ang pangunahing artista. Nagustuhan mo ba? Ikaw talaga. Hanggang dito na lang ilalagay ang mga litrato niya. Sobra kang nag-aalaga sa kanya, natatakot kang matagpuan siya? Halatang magkasundo kayong mabuti. Bagay na bagay sa'yo, ang ganda mo. Ayoko ng mga bulaklak. Ano ang gusto mo? Maging akin ka. Pera, katayuan, kasikatan. Kahit ano ang gusto mo, kayang-kaya kong ibigay lahat yan. Wala akong pakialam dyan. Ikaw lang ang gusto ko. Lumayo ka sa akin. Mahihirapan ka dyan. Hoy, Magsisimula na ang pamilyang hapunan. Huwag kang mahuli. Lahat ng mga matatandang yon, abala sa'yo. hinay-hinay lang. Walang banta sa mga matatanda yan. Sa totoo lang, hindi kailangang dali-daliin ang paglilinis ng pangalan ng pamilya. Dahan-dahanin mo, baka mapanganib pa sa'yo. Handa na ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Wala nang mas importante kaysa kasal mo. Pero ikaw, talagang magpapakasal ka sa ordinaryong babae? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Paano mo nasabi? Hindi mo naman siya nakikita. Iba siya sa ibang babae. Ano yung inay na yan? Wala yon. Kanina lang kinain ako ng isang pasakal. Kung ayaw sumunod, papatayin mo. Di ba ganyan ang estilo mo? Mukhang gusto na gusto mo ang pusakal na yon. Walang hayop na hindi maamo. Sa ilang sandali, ang pasakal na yon ay magiging akin. Ngayon, palalampasin kita. Maging mabait ka sa susunod. Hindi na kita babuligan ng bulaklak.
Ginoo, nalaman na namin. Ang kwintas na yan ay galing sa kapatid mo. Siya ang nagbigay. Yan ang sabi ng mga taga-sentro. Binili ni Juan bilang welcome gift para sa hipag. Kaya pala. Pagdating ni Nieves, tawagan niya ako. Papa, Ginoong Solar, ito ang anak kong si Susana. Susana, hindi ka ba inom kasama si Ginoong Solar? Ginoong Solar. Ilan pa ang buhay mo? Naglalaro ka ba sa akin? Hindi ko ginawa, hindi ko ginawa. Ginoong Solar, kahabagan naman. Hindi kami ang may kasalanan. Talagang hindi namin to plano. Nadawit lang kami. Ginoong Solar, kahabagan naman po. Ginoong Solar, Ginoong Solar. Pinsan, pareho ka pa rin. Malamig at walang puso. Kahit kaunting awa sa mga babae. Mabuting malaman mo. Juan Solar, pagsisihan mong tinanggihan mo ako. Ang pamilya Suarez ay kay Yoel Solar. Pareho lang. Juan, Kuya, sa totoo lang kanina, hindi mo dapat ginanoon si Ximena. Ang kanyang ama, si Panginoon Suarez, ang pinakamalaking shareholder natin. kuya. Sobrang maingat ka. Talagang hindi ko alam kung anong klaseng babae ang makakaakit sa'yo. May gusto ako sa isang tao. Kailan mo siya dadalhin dito? Pag-usapan natin yan mamaya. Kuya, labis akong nagtaka. Kung anong uri ng babae ang makakapagpabago sa'yo. Sa huli, ilahitimong anak lang ako. Ang pakakasalan ko, hindi dapat maging problema sa pamilyang Solar, di ba? Kuya, habang nandito ako sa pamilyang Soler, laging may lugar para sa'yo dito. Tama na, huwag na nating pag-usapan. Malapit nang dumating ang hipag mo, makakilala ka sa kanya sandali. Hindi pwede yun, kuya. Totoo bang? Pakakasalan mo yang ordinaryong babaeng yon? Ikaw pa ang may ganang magsabi sa akin. Eh ikaw, hindi ka ba ikakasal sa isang? Ibang-iba siya. Hindi niya habol ang kapangyarihan o katayuan ko. Seryoso ka? Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Solar, sa ganoong babae. Hindi kayo magkakatuluyan. Magyoyosi muna ako. Ang babaeng gusto ng kapatid ko. Ayusin mo na. Bukas makikipagkita ako kay Profesora Sanz. Sino ka? Sino ang nag-utos sa'yo? Nieves. Ang sama ng pakiramdam ko. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw ay Soler. Ginoo, ito ba ang teleponong hinahanap mo? Nasaan ako? Bakit ka narito? Anong ginawa mo sa akin? Hindi ba't ikaw ang nasa gabing yon?
Na labis na nagpakita ng sigla? Ikaw. Ikaw ay isang walang hiya. Ikaw ang nagpatulog sa akin kagabi. Droga mo ako. Pinilit mo ako. Kung talagang pinilit kita, sa palagay mo makababangon ka pa ngayon? Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Ito, ikaw mismo ang nag-iwan nito. At ito rin ay iniwan mo. Huling gabi buong puso kang. Wala ka bang naramdamang pagtingin para sa akin? Unahin nating iligtas siya. Hindi dapat manatili ang dalawang taong ito. Tulungan mo ako. Pakiusap. Yul. Bakit ang tagal mong nagbalik? Yul. Kahapon, di ka umuwi magdamag. Tumawag ako ngunit di mo sinagot. Nag-alala ako ng todo para sa'yo. Kahapon. May bigla ang mga bagay na nangyari. At nawala pa ang cellphone ko. Kaya, di kita naabisuhan. Kung ganoon, ano talaga ang ginawa mo kagabi? Nasaktan mo ako. Paumanhin. Sobrang nag-aalala lang ako sa'yo. Pasensya na. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Kahapon. Di ko rin nakilala pamilya mo. Okay lang yun. Sa susunod, kung may mangyari, sabihan mo agad ako. Sige. Ilang araw pa, ipapakilala kita sa pamilya ko. Hating gabi na. Matulog ka na ng maaga. Kapag nakatulog ka na, aalis na ako. Tulungan mong alamin kung saan pumunta si Nibs kagabi. Anong nangyari? Napanaginipan mo ba? Di ka pa umalis. Kitang-kita kong di mapakali. Kaya nanatili ako dito. Mayroon bang nangyari sa'yo? Yul. Ang totoo, ako. Wala yon. Kung ayaw mong magkwento, hindi mo kailangang sabihin. Hindi, ako. Naniniwala ka bang yang walang kwentang boyfriend mo ay makakaprotekta sa'yo? Di ko pwedeng hayaan na saktan ka ni Juan. Pasensya na. Sa pag-aalala ko. Noong nakaraang 3 taon, nang iligtas kita, ako'y nangako na alagaan ka habang buhay. Sa 1 linggo ay ating kasal na. Matulog ka ng maaga, huwag kang mag-alala. Sige.
Isasama kita, sa tabi ko magpakailanman. Walang makakaagaw sa'yo sa akin. Ikaw ang pumatay sa mga Vargas at Gil. Yang mga tiyuhin at pinsan mo. Nagsisimula ng magalit sa'yo. Mga matatanda sa angka ng Soler. Kakakumyansa pa lang ay hindi na mapakali. Mga walang kwentang tao. Maganda itong lugar. Bigyan mo ako, okay? Hindi pwede to. Para sa hipag mo ito. Ang kapatid mo'y pinatay ng mga Solar, pero tinakpan ng lahat. Kasalanan ko, hindi ko na ipagtanggol ang kapatid mo. Tumigil ka na. Ang pamilya ko at mga Soler, may hindi malulunasan na galit. Pero kinainisan ko ang isang Soler. Anong ginagawa mo? Hindi pa humuhupa mga pasa. Nagmamadali ka ng umalis? Alam ba ng boyfriend mo? Kung paano ka, nagmakaawa sa akin nung gabing yon? Gusto mo pang manakit ulit? Gago, bitawan mo ako. Maganda? Parang kamukha mo ito. Pinilit kong kunin para sa'yo. Bukod sa pagdodroga at pananakot, panggagansi at pananakal. May iba ka pa bang alam? Hindi ako ang gumawa noon. Ayoko ng pilitan. Gusto ko ang pagtanggap ng kusa. Akala mo ba? Kaya mong kontrolin lahat, Juan Soler. Kawawa ka talaga. Hindi kita maaaring mahalin. Huwag na, uuwi na ako ng maaga ngayon. Hintayin mo ako sa bahay, okay? Ginoong Sans. Cruz. Hating gabi na. Bakit hindi ka pa umuwi? Ako kasi, natatakot akong maiwan sa mga kasama. Gusto kong mag-ensayo pa. Late na talaga. Ginoong Sans, samahan ko kayong umuwi. Sige, salamat na lang. Walang anuman. Salamat. Yung lalaking sumama kay Nibs, kanina. Bigyan yun ng leksyon. Tapos na. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. May mga taong hindi mo dapat pangarapin. Naiintindihan mo? Nakauwi ka na pala. Bukas makikilala mo na pamilya ko. Ang sipag mo talaga. Kamusta na? Strike to ba pamilya mo? Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka na. Oo, Nibs. Sa akin ka habang buhay. Kahit anong mangyari. Yul. Medyo kinakabahan ako. Gusto kong ayusin mo na makeup ko. CJ. Mamaya na lang ako babati sa mga nakatatanda. Tawagan mo ako paglabas mo. Kapatid. Bakit nag-iisa ka lang? Nasaan naman ang hipag ko? Pumunta siya sa CC para mag-ayos ng makeup. Ah, pala, yung sayo. May mga lakad ako ngayon.
Dadalhin ko sa'yo sa mga susunod na araw. Anong ginagawa mo dito? Yan din ang itatanong ko sa'yo. Ikaw ang anong ginagawa mo rito? Ako. Bitawan mo ako. Nandito ako dahil may sarili akong mga lakad. Ngayong nandito ka na. Samahan mo akong dumalaw sa magulang ko. Baliw ka ba? Ako. Hindi ikaw ang masusunod dito. Ginoo, sinabi sa akin ng hotel staff, na kahapon ay nasa hotel lang ang binibini, hindi umalis kahit kailan. Sige, alam ko na. Mga kasama, ipapakilala ko sa inyo ang isang tao. Siya, ang aking napangasawa. Kailan pa may napangasawa? Yo, may sasabihin ako sa'yo. Siya ang aking prom bet. Sino yung Neve Sans na iyan? Sa Mariudad, walang pamilyang Sans. Pangkaraniwan lang siyang babae. Hindi ko alam anong murang daya. Ang ginamit niya kay Ginoong Solar. Saan galing to? Sabi ko na nga. Prom bet ko siya. May iba pa bang sasabihin? Kakauwi lang ni Juan Solar. Agad-agad naman, kaming mga nakatatanda, pinapaalis sa bahay, kasama mo siyang lumaki, wala talagang pakialam, na ibigay mo ang pwesto ng kabeza. Sa huli, ako'y isa lang, na anak sa labas na di may papakilala. Kahit na ako ang panganay, paano ko siya makakalaban? At saka, sa dulo, kapatid ko pa rin siya, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Ikaw mismo, naniniwala ka. Bukod sa katayuan niya, anong mas magaling si Juan Solar kaysa sayo? Kung pakakasalan mo si Ximena, magkakaisa ang dalawang pamilya, ang mana ng pamilyang Solar, papapasayo na. Magpakasal. Pero may prombete na ako, yang prombeteng yan, isang ordinaryong babae lang. Kung pakakasalan mo siya, matutulungan ka ba niyang makipagkumpetensya kay Juan? Hindi ko sinasabing iwan mo siya, pero hindi mo kailangang pakasalan. Ang ina mo, hanggang ngayon, di makapasok sa ancestral temple ng mga Solar. Pag-isipang mabuti, ang sinabi ko. Walang hiya. Anong klaseng panloloko ang ginawa mo kay Juan? Marami na akong katulad mong nakita. Nanay, siya ang aking prom bet. Gusto kong pakasalan siya. Gusto mong pakasalan siya? Nababaliw ka na ba? Kaya't dinala mo ako rito. Upang masilip nila lahat ang pagpapahiya sa akin, di ba? Hindi. Hoy, halika kayo. Ilabas ninyo ang babaeng ito. Subukan ng humipo sa kanya. Isang babaeng walang nakakakilala ang nagpahiya sa apelidong Solar. Huwag kang magkaganyan. Hindi sinasadya ni Juan ang lahat. Kuya, Ito ay usapin ng pamilyang Solar. Ang isang anak sa labas ay walang karapatang magsalita. inay, wala siyang kinalaman dito. Juan, ako ang may kasalanan dito. Kayo na ang mag-usap. Aalis na ako. Kuya, Bukod sa pagtatanggol sa estranghera, ngayon ay ipagtatanggol mo rin ba ang anak sa labas na ito? ano ba talaga ang gusto mo, inay? Yul. Bakit ka nagpunta rito? Bakit ka umalis ng maaga, nang walang paalam? Hoy. Hindi ako mabuti ang pakiramdam, kaya uuwi na muna ako. Paumanhin. Walang hiya. Pasensya na, Soleryi. Di kita pababayaang malagay sa panganib. Kailangan kitang protektahan. Kung di ka magaling, sasamahan kita ngayon. Hindi na kailangan. Gusto kong mapag-isa sandali. Ikaw na ang umuna. Sige, magpahinga ka ng maaga. Mamatay ka na kasama niya. Lahat ay kasalanan ninyong dalawa. Giniba ninyo ang lahat ng meron ako. Nanay, huwag mo nang saktan si kuya. Bastardong anak ng puta. Hindi mo kapatid yan. Papatayin kita, bastardong hayop. Papatayin kita.
Ano naman kung ako'y isang bastardo, makakampam ko rin ang pamilyang Solar. Pababayaran ko kayong lahat. Ang nangyari noong araw na yon. Humingi ako ng tawad sa'yo. Ayokong may kinalaman pa, sa'yo o sa pamilyang Soler. Anong ginagawa mo? Bakit ayaw mo sa pamilyang Soler? Hindi mo karapat-dapat malaman yan. Kung ayaw mo, sisirain ko ito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pagkatapos ko sa mga gawain, mag-iiba na ang pamilyang Soler. Kahit na magbago man ang Soler, hindi yun mahalaga. Habang Soler pa rin ang pangalan mo, hindi tayo magkakasundo. Sige. Sa susunod may ibibigay ako sa'yo. Ikaw ba ang napiling mapapangasawa ko? Ayon sa kasunduan, magaling ang pagpili nila. Ang mukha mong ito, nagugustuhan ko. Ang business alliance na to, pakitang tao lang. Kahit pag-arte, pwedeng maging totoo. May balita akong may girlfriend ka. Kaya mo ba yun? Wala ka doon, di ba? Kung nahihirapan ka, pwede kitang tulungan. Pero kung makaapekto siya sa alliance, Hindi mangyayari yan. Huwag mo siyang galawin. Sabi ng leader mo sa grupo, hindi ka daw pumunta sa event. Anong nangyari? Kakaraos lang ng anibersaryo ng pagkamatay ng kapatid ko. Malungkot na malungkot si nanay. Umuwi ako para samahan siya. Wala yun. Nandito pa rin ako para sa'yo. Nakita ko ang plaka ng sasakyang sanhi ng aksidente. Kitang-kita na sasakyan ng mga Soler. Kung hindi lang dahil malakas ang impluwensya ng mga Soler. Nakakulong na sana ang salarin. Nasa ospital si Cruz. Pupunta ako sa ospital. Gising na si Cruz. Samahan kita bisitahin siya. Sige. Cruz. Professor Sanz, Dahan-dahan. Halika. Gumaganda pakiramdam mo. Ano talaga ang nangyari? sasabihin ko, mag-ingat ka sa mga Solar. Cruz. Cruz, gising ka na. Kamusta ang paggaling mo? Anong problema mo? Bigla kang nagmukhang masama. Solar, magandang araw, Professor Solar. Kakagising lang ni Cruz. Kailangan pa niyang magpahinga. Huwag kang magsalita ng pilit. Bigyan mo siya ng tubig, Cruz. CJ, huwag. Mas gusto kong magpahinga muna. Sige. Umalis muna tayo. Ang medical bill ni Cruz. Bayad na ako para sa kanya. Sige. Umuwi muna tayo. Oo. Cruz. Cruz. Tumawag sa 112. Hindi na kailangan tumawag. Matagal na siyang hindi humihinga. Bakit ka nandito? Dumaan lang ako. Dumaan ka lang. Dito ka dumaan malapit sa bangkay ng estudyante ko. Anong ibig mong sabihin? Nagdududa ka sa akin?
Huwag mong sirain ang eksena. Gawa ito ng profesional na killer. Hindi mo pa nasasabi kung bakit ka nandito. Huwag kang lalapit. Ikaw ang killer. Hindi ka ba makapagtiwala sa akin kahit minsan? Takbo. Binibini, tumakas siya. Ano? Nakatakas sa atin. Bruha. Sa susunod, wala nang swerte. Tapos na. Bitawan mo ako. Eh di ano kung hindi? Para sa sugat ng mailigtas kita. Matigas talaga ang puso mo, no? Kung hindi ka magbibitaw, lalo kitang pahihirapan. Huwag mo akong hawakan. Naniniwala ka na ba na hindi ako ang pumatay? Hinala mo sa akin ay hindi pa nawala. Tutulungan kitang linisin ang pangalan mo. Juan. Juan. Sino? Kapatid ko. Sa ganitong oras, siya lang ang naghahanap sa akin. Ayaw kong makita ang pamilya mo. Kailangan nating magkasundo. Juan. Anong problema? Boses ng kapatid mo, parang pamilyar sa akin. Bitawan mo ako. Juan. Nagawa mo na ba ang trabaho? Patay na si Cruz Torres. Pero nang bumalik ang tauhan natin para tingnan ang lugar, nakita niya ang relo ni Juan. Saan ka pumunta ngayon? Nagkita kami ni Juan. Mabuti pa'y magpakabait ka sa akin. Malapit nang malaman ng lahat. Hindi ko inaasahan ito. Naku, maganda ang taste mo sa mga ganito. CJ, hindi na kita aabalahin pa. Binabalaan kita. Kung susubukan mong hawakan ako ulit. Ang sugat sa likod mo. Mula sa paso iyon. Nakapagligtas ako ng isang tao noon. Marunong ka talagang magligtas ng buhay. Anong problema? Kakaligtas ko lang sa'yo. Nakalimutan mo na agad? Ang amoy na ito, bakit parang katulad ito noong 3 taon nakalipas, yung taong nagligtas sa akin noon? Anong nasa isip ko? Si Yol ang nagligtas sa akin. Bitawan mo ako. Sige, bibitawan na kita. Mangako ka ng isang bagay. Huwag mo na akong iwasan kailanman. Kaya palalayain na kita. Ikaw, magpatuloy ka, managinip ka. Ito ang dressing room ni Neve Sands. Humanaw ka nang makakapagbigay sa kanya ng leksyon. CJ. Professor Sands. Nasa locker ang bagong sapatos mo. Pakisundo na lang po sila. Sige, salamat. May tao ba rito? May tao ba? Buksan mo ang pinto. Neve Sands. Naglakas loob kang agawin ang lalaki ni Emma Shures. Patay ka na.
Bakit hindi ka sumasagot sa tawag? Yul, sagutin mo ang cellphone. Neves. Ikaw pala ito. Anong ginagawa mo dito? Ay, ang lakas ng loob mong pumunta. Anong ginagawa mo dito? Siyempre. Nandito ako para tulungan kang kalimutan ang babaeng yan. Nieves. Ayos ka lang? Anong ibig mong sabihin na ikaw? Sino pa ba ang aasahan mo? Yang boyfriend mong walang kwenta. Ay di makakatulong sa'yo. Ako lang ang target nila. Pasensya na nadamay ka pa. Hinay-hinay lang. Habang nandito ako. Di kita pababayaan. Huwag kang plastic. Kung matino ka lang, di mo ako pagdudahan. Kahit mabait ako sa'yo. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Ayos. Pwede pa ba tayong lumabas? Relax ka lang. Kung di ako hanapin ni Carlos, magwawala yon sa teatro. Senyorito Juan, okay ka lang? Tibayan mo konti. Medyo masakit to. Buti na lang pilay lang. Dihad lang to sa pagsayaw mo. Salamat sa pagsagip kanina. Salamat lang. Hello. Medyo maraming ginagawa, kaya di na kita tawag mo. Anong oras ka uwi? Sunduin na kita. Okay lang, di na kailangan. Uuwi na ako. Saan ka nagpunta kanina? Pinatay si Cruz. Ito. Ikaw bang gumawa nito? Bakit mo ako pinaghihinalaan? Pumunta kami sa ospital para bisitahin siya noong araw na iyon. Kakaiba ang kanyang pagkilos. May gustong sabihin sa akin na hindi niya mailabas. Ang tanging pag-aalala niya ay dahil sa iyong presensya roon. Isang ordinaryong guro lang ako. Paano maghahanap ng mamamatay tao? Ang isang guro. Yul Soler. May tinatago ka sa akin, di ba? Estudyante lang yon. Dahil sa kanya, ako ang pagdududahan mo. Ganyan ka ba kababaw? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ako ang may-ari sa'yo. Paano mo ako mapaghihinalaan? Neves. Asawa kita. Paano mo ako mapagdudahan? Nababaliw ka na ba? Paumanhin. Pasensya na, Neves. Umalis ka na. Neves, pakinggan mo muna ako. Kung hindi ka aalis, ako ang aalis. Neves. Maganda ang ginawa mo kanina. Hello, Nay.
Boyfriend ko. Nay, hintayin mo ako. Uuwi na ako ngayon. Anong ginagawa mo rito? Anong problema? Kulang pa ba sa iyo? Taxi. Anong trabaho mo? Hindi ba't napagkasunduan na magpahinga muna tayo? Bakit ikaw? Punta ako dito para bisitahin ang mga nakatatanda. Isinuot ko rin ang dote bilang pamana. Nives. Sobrang mamahal ng mga regalong ito. Anong uri ng estado mayroon si Juan? Juan Soler. Paano ka naglakas loob pumunta dito? Humingi ako ng kamay ni Nieves. At batiin ang mga nakatatanda. Nives, ano nang ginagawa mo? Bumabati sa mga nakatatanda. Nakita mo na ang mga magulang ko. Nakita mo ba ang kapatid ko? Ang kapatid kong lalaki ay pinatay ng angkan ng Soler. Hanggang ngayon, ang pumatay sa kanya ay malayang naglalakad. Ikaw, taga-solar ka pala. Dalhin mo ang basura mo, regalo at umalis ka na. Hindi mo ba narinig? Lumayas ka. Anong kapatid? Anong angkan ng Soler? Wala akong alam dyan. Hindi mo ba alam? O ayaw mong aminin? O wala lang talagang pake? Wala kang pakialam sa iba. Ginoong Solar. Hindi ka welcome sa angkan ng Sans. Pakialis agad ang iyong grupo. Bigyan mo ako ng konting panahon. Sisiyasatin kung mabuti ang nangyari. Nives, nakatutok na sa'yo ang mga solar. Anong plano mo ngayon? Nives, maganda naman ang nobyo mo, di ba? Pakasal na kayo. Hindi ka pipilitin ng mga Solar, di ba? Ang nangyari kanina ay aksidente lang. Masama lang ang loob ko. Alam mong may utang kang paumanhin. Sa nobya mo, malapit na tayong ikasal. Kailan mo sasabihin sa kanya? Binalaan na kita. Huwag mong lalapitan siya. Noong nasa teatro tayo, nakita ko siyang may kasamang lalaki. Babae siyang palipat-lipat ng bulaklak. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tumahimik ka. Akin siya. At ako lang ang maaaring magkaroon. Nives. Nives, pakinggan mo ako, hayaan mong ipaliwanag ko. Noong araw na yon, labis lang akong nag-alala para sa'yo. Pasensya na. Bitawan mo ako. Nives. Ang nangyari kay Cruz. Talagang aksidente lang iyon. Naimbestigahan na ng pulisya ang lahat. 3 taon na tayong magkasama. At dahil lang may naghinala sa akin, magdududa ka na rin? Ganun na lang ba ang halaga ko sa'yo? Nives, hindi na ako makapaghintay pa. Magpakasal na tayo ngayon din. Sinusumpa ko. Ipagtatanggalin kita habang buhay. May iba ka bang lalaki sa puso mo? Wala akong iba. Mahal kita. Professor Sans, ang palabas ngayon ay eksklusibong nakareserba. Nieves. Nieves. Ayos ka lang ba? Bukas ikakasal na ako. Ikakasal ka? Pagkatapos ng mahabang panahon sa piling ko, ngayon iba ang pakakasalan mo. Sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari yon. Wala akong naramdaman kailanman para sa'yo. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Sige, magpakasal ka nga, pero babalaan kita. Hindi ako tatanggihan ng babaeng balo. Anong problema? Hindi ba sapat na pinatay mo ang kapatid ko? Ngayon asawa ko naman ang gusto mong patayin. Binabalaan kita, hindi ako laruan mo. Ang tinatawag mong pag-ibig ay pag-aari lang. Ayaw ko't wala akong pakialam dyan. Kung saktan mo siya, ang makukuha mo lang ay ang bangkay ko.
Mas gugustuhin mo bang mamatay, kaysa may mangyari sa kanya? Umalis ka. Umalis ka na. Ang dami mong ininom ngayon. Bukas, hindi ka ba darating sa kasal ko? Bukas, hiling ko sa iyo at sa hipag. Ay masayang pagsasama sa inyong pag-aasawa. Dahil sa isang babae. Ganito ka na lang nabulok? Kung hindi mo makuha, agawin mo. Hindi ba yan ang laging estilo mo? Hindi ako makapaniwalang dahil sa babae. Ay ganyan siya kabilog. Pero mas mabuti na ito kung magpapatuloy siyang ganyan. Pamilya Solar ay mapapasa akin. Malapit na ang araw ng ating kasal. Naayos mo na ba ang problema sa nobya mo? Walang kinalaman yan. Sa ating kasunduan. Yo, Solar, maliwanagan ka, kung hindi dahil sa tatay ko at sa akin. Sa tingin mo makikipag-agawan ka sa mana ng mga Solar? Kung patuloy kang makikipagkita sa kanya ng palihim, hindi ko siya pababayaan. Sinabihan na kita. Huwag mo siyang galawin. Matagal ko nang ginagawa to. Akala mo ba ikaw lang ang makakaprotekta sa kanya? Nangangahas kang sampalin ako, kung hindi dahil sa tatay ko at sa akin. Sa tingin mo ikaw, isang anak sa labas, ay makikipag-agawan sa mana ng pamilyang Solar. Sasabihin ko ito sa tatay ko. Wakas mo na. Ano ang tawag mo sa akin? Anak sa labas? Anak sa labas ka. Hindi ako anak sa labas. Hindi ako anak sa labas. Hindi ako anak sa labas. Patay na si Cruz Torres, pero nang ang ating lalaki ay muling nag-imbestiga, natagpuan ang relo ni Ginoong Juan sa eksena. Dapat mong laging tandaan ang iyong kalagayan. Isa ka lang anak sa labas ng pamilyang Solar. Malinaw na sa akin. Dapat mong pag-ukulan ng ingat ang iyong salita at gawa. Basta aso ka lang ni Juan Solar. Huwag mong isipin na dahil may titulong kuya ka, ay pwede ka nang gumawa ng kung ano gusto mo. Hindi mo karapat-dapat ito. Alam ko naman talaga. Balang araw. Sa akin ang pamilyang Solar. At yuyurakan ko kayong lahat. Ginoong Juan, ang kasal na imbitasyon ni Binibining Sans, nasa akin na. Hindi mo ba bubuksan? Hindi na kailangan. Yo Solar, ingatan mo ng mabuti ang anak ko. Bakit kaunti lang ang bisita ngayon? Nasaan ang pamilya mo? Abala sila nitong mga nakaraang araw. Mamaya, kukontakin ko na sila. Kung sang-ayon naman ang lahat, simulan na natin. Hindi ako sang-ayon. Juan? Di mo ba sinabing hindi ka dadalo sa kasal ko ngayong araw? Ito ang kasal mo. Kaya ang taong minamahal ko pala ay hipag ko. Ano nung sinabi mo? Ano ang relasyon ninyong dalawa? Anong nangyayari rito? Kuya. Bakit ka tinatawag na kuya ni Juan? Magkadugo ba kayo? Ako, Ang ibig sabihin, nitong mga nakaraang taon, niloloko mo lang ako. Propesor sa universidad, pamilyang ordinaryo, alam mong ayaw na ayaw ko sa pamilyang Soler. Bakit mo ako nilinlang? Nibs. Nibs, makinig ka sa akin. Pakinggan mo ako. Bitawan mo ako. Nibs. Ang babaeng gusto ng kapatid kong lalaki, ayusin mo na ang lahat. Kayong nasa hotel noon, kayo ba yon? Hotel. Paano mo nalaman ang tungkol sa hotel? Tatanungin kita. Noong gabing yon sa hotel, hinipo mo ba siya? Droga ako. Ikaw ba ang gumawa nito? Nibs, makinig ka sa akin. Hindi ko alam na ikaw pala ang nasa kwarto noon.
Ano ba ako sa'yo? Laruan lang ba ako ng magkapatid na kayo? Neves, pakinggan mo muna ako. May paliwanag ako. Ayaw ko na ng paliwanag. Ayaw kitang pakinggan. Sinungaling ka. Isang malaking sinungaling. Itinago mo sa akin na taga-pamilyang Soler ka at ipinadala mo pa ako sa kama ng sarili mong kapatid. Sa buhay kong ito, ayokong makita ka pang muli. Pati na rin sa'yo. Mahal, anong nangyari sa'yo? Nanay. Tumawag ng ambulansya. Neves, Kuya, huwag mo akong tawaging kapatid. Ginoong Shurez. Nahanap na si Ximena. ginawa niyo ang lahat ng ito para sa palabas? Sabihin mo na, anong gusto mong sabihin? Anong nangyayari? Juan Soler, alam kong walang awa ka. Pero di ko inakala. Na pati anak ko'y gigipitin mo. Juan Soler, ngayon, dapat kang magpaliwanag sa pamilyang Suarez. Tito Suarez, sa tingin ko'y nagkaintindihan lang tayo. Paano magagawa ni Juan, nasaktan ng anak mo? Sa kalagayan niya ngayon, kaya niyang gumawa ng kahit ano. Nandito lahat ng ebidensya, ano pa ang masasabi mo? Anong makukuha ko? Sa pagpatay sa kanya? Tingnan mo ang relos mo. Nasa tabi ito ng bangkay ni Ximena. Anong paliwanag mo rito? Ginulo ka ni Ximena sa party. Sinira ang mga plano mo, at nasaktan ka sa pangyayari. Kung ako ang nasa lugar mo, sa tingin mo ba? Mabubuhay ka pa para makipag-usap sa akin? Kung hindi mo aminin, huwag mo akong sisihin kung wala akong awang gagawin. Tito, bakit pa natin kailangan ng drama? Hindi sinasadya ni Juan yon, huwag naman masyado. Kaya pala nagtutulungan kayo. Sabi ko na nga ba, pati ang pamilyang Suarez ay nang-ahas na lokohin ako? Ang gusto ko'y kabutihan ng pamilyang Soler, ang katulad mo. Hindi karapat-dapat maging leader ng mga Soler. Iminumungkahi ko na magkaroon ng family meeting upang kunin ang mana ni Juan Soler at ibigay kay Yoel Soler. Kung hindi mo aminin, mamatay ka na lang bilang kapalit kay Ximena. Kaya pala lahat ay planado na. Sobrang sabik kayong agawin ng kapangyarihan ko. Mukhang ang pagtityaga ko, ang sanhi ng kalimutan ninyo, mga matanda, kung sino talaga ang may kapangyarihan sa mga Soler. Juan, hinahamon mo ba ako? Bakit naman ako matatakot? Ako ang mas matanda sa iyo. Talagang itututok mo ang baril sa akin. Kahit patayin kita rito ngayon, walang makikialam. Juan, huminahon ka. Umalis ka na. Mababayaran mo to. Sutil at mapanghamon, magdudusa ka. Umalis na tayo. Gagantihan kita. Imbestigahan mo, ano ang koneksyon ni na Kuya at Jimenez Suarez? Bantayan ng mabuti si Nieves Sons. Ang lalaking ito. Sumira sa buhay ng anak ko. Tapos binaril pa ako. Wala siyang respeto sa batas. Huwag kang mag-alala. Noong huli niyang uwi, hindi ko siya napuksa. Ngayon ay siguradong papatayin ko siya. Ipaghiganti ko si Ximena Shurez. Nibs, pakinggan mo ako, huwag kang magalit. Ano pang paliwanag ang kailangan? Isa kang sinungaling mula ulo hanggang paa. Ako ang anak sa labas ng pamilyang Soler. Mula noong isilang ako, hindi ako kinilala ng mga Soler. Binubugbog ako. Minumura. Hanggang makilala kita. Parang liwanag sa madilim kong buhay. Nibs, babalik ka pa ba sa akin? Hindi ba't sabi natin, magkasama tayo habang buhay? Wala nang pag-asa ang ating pagmamahalan. Bakit? Si Juan ba ang dahilan? Senor Juan, dinala ni Ginoong Yoel si E. Sanz. Gising ka na ba? Yoel, ano ang gusto mong gawin?
Nais ko lamang na tayo'y bumalik sa dati. Noong una, masaya tayo, hindi ba? Nibs, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ang ating 3 taong pagsasama ay wala bang saysay? Alam mong mabuti na ang pamilyang Soler ang pumatay sa kapatid ko. Maaari bang madaig ng pag-ibig ang puot sa pagkamatay ng kapatid ko? Narito, ako'y humihingi ng paumanhin sa ngalan ng pamilyang Soler. Sapat na ba ito? Suntukin mo ako. Suntok, suntok, suntok mo ako. Huwag mong gawin ito. Ano ang kailangan para mapatawad mo ako? 3 taon kitang minahal. 3 taon mong ako'y nilinlang. Paano kita patatawarin? Sumusumpa ako na nanunumpa ako na. Kapag ako'y nagsinungaling pa, matalo ako sa kidlat. Bakit ka nag-atubili? Nasa puso mo pa rin ba si Juan? Sa pagitan naming dalawa ni Juan, sino ang iyong pipiliin? Talagang baliw ka na. Ang nangyayari sa pagitan natin. Ano ang kinalaman niya dyan? Bakit ayaw mo akong patawarin? Bakit? Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo ako. Juan. Ako ang kapatid mo. Hindi mo lang inagaw ang nobya ko. Gusto mo pa akong barilin, hindi ba? Sinabi na niyang ayaw ka na niyang makita. Kailanman? Ang problema namin. Wala ka doon. Nibs, mahal mo ako, hindi ba? Ang yun na minamahal ko. Hindi magsisinungaling sa akin, lalo nang hindi ako pipilitin. Kaya. Sasama ka na sa kanya. Juan, papatayin kita nang walang matirang kahit ano. Tapos na, huwag kang matakot. Bakit naging ganito ang lahat? Ayoko sa iyo. Kinamumuhian ko ang buong angkan ng mga Soler. Mas gusto kong galit ka sa akin. Mas mabuti yun kaysa wala kang pakialam. Baliw ka. Hindi pa ako naging normal na tao. Kanina lang, ang kapatid ko at ako. Ikaw ang pumili sa akin. Hindi kita pinili. Gusto ko lang umalis sa lugar na yun. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Kahit na ano pa. Nasa isip mo na ako ngayon. Nieves Sons, mamahalin mo rin ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Nanay. Kamusta? Excuse me po, nasaan ang pasyente ng kama na ito? Nawala siya kaninang umaga. Siguro pinadischarge na siya. Pa, hello. Nakuha mo na ba si mama sa ospital? Hindi, bakit? Nasa ospital pa rin si mama mo. Ano? Dr. Torres, nasaan ang nanay ko? May kumuha ba sa kanya? Nailipat ang nanay mo sa room. Ginoong Juan, VIP room. Inilipat ko si tita sa VIP room. Makatutulong yun sa paggaling niya. Huwag kang makialam sa pamilya namin. Kung hindi dahil sa'yo, sa ginawa mo sa kasal, hindi sana na ospital ang nanay ko. Pabayaan mong bumawi ako. Ligtas si tita sa VIP room. Samahan mo ako sa bahay. Bakit? Kilala ko ang kapatid ko. Kung nagawa kanyang kidnap noon, maaari niyang ulitin yun. Huwag kang mag-alala. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Anong ibig mong sabihin, ikaw? Sumama ka sa akin sa bahay. Delikado na mag-isa ka. Manatili ka muna rito sa mga araw na ito. Huminahon ka. Hindi kita gagalawin. Magpahinga ka ng maaga. Carlos,
Ano yun? Paano ba ang tamang paraan para magustuhan ka ng isang babae? Tinutukoy mo ba si Binibining Sans? May balak ka bang makuha sa kanya? Hindi ba mas madali kung agawin mo na lang? Kung ang pag-agaw ay magdudulot, bakit pa kita tatanungin? Sa palagay ko, kailangan mo lang maging mas mabait. Ipakita mo ang iyong tagong pagkatao. Gusto na gano'n ng mga babae. Anong ginagawa mo? Nagluluto ka. Oo. May problema ba? Sobrang alat, nilagyan mo ng masyadong asin. Talaga. Nakita ko. Ang kapabayaan mo. Nag-aalala ka ba para sa akin? Hindi. Tumutunog ang cellphone mo. Huwag mo itong pansinin. Tumutunog ang cellphone. Siguraduhin mong may talagang mahalagang bagay kang sasabihin sa akin. Nalaman kong ang huling nakakita kay Ximena Suarez bago siya mamatay ay si Ginoong Yol. Sigurado ka ba? Sigurado. Mag-usap tayo sandali. Minamahal kong kapatid. Handa na ba ang lahat? Handa na ang lahat. Sa loob ng 3 oras, walang paraang mabubuhay siyang makakaalis dito. Hindi ako nabigo sa isang solar. Kayong mga talangka. Mag-usap tayo sandali. Minamahal kong kapatid. Sa ngayon, may ilang bagay akong gustong itanong sa iyo. Yol, ikaw ba ang pumatay kay Ximenez Suarez? Ako ang pumatay sa kanya. Ano naman? Bakit mo siya pinatay? At sinubukan mo pang ako ang sisihin? Kapatid kita. Ako ang iyong kapatid. Sa aking mga ugat ay dumadaloy rin ang dugo ng mga solar. Bakit? Ikaw ang tagapagmana ng mga solar. Bakit ako mula pagkabata ay laging pabigat, laging tinatawag na anak sa labas? At ngayon pati ang taong pinakamamahal ko, gusto mo pang agawin. Bakit? Kapatid. Kapatid. Alam mo naman, ang pagiging tagapagmana ng mga soler ay hindi ko naman ginusto. Noon pa mang bata, kapag sinasaktan ka, ako ang laging umaagapay sa'yo. Itinuring kitang tunay na kapatid. Ako'y iyong pinoprotektahan. Yan ba ang tawag mong pagprotekta? Yan ay limos mula sa iyong pedestal. Kung hindi, bakit? Kinuha mo si Niv sa akin. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Sinabi ko na sa iyo noon. Hindi ko talaga alam na asawa mo pala siya. Alam mo man o hindi, pareho lang. Huli na ang lahat. Ang lahat ng hitman dito. Ako ang umupa sa kanila. Gusto ko lang makita kung talagang may lakas ka ng loob na patayin ako. Hindi kita papatayin. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Juan. Natalo na ako. Pero hindi ko kailangan ang awa mo. Kung papatayin mo ako, hindi ka makakatakas. Bumaril ka. Hindi ako naniniwalang kaya mo ito. Tama ka. Magkapatid tayo. Kaya't sabay tayong mamatay. Nivs, mahal kita. Masaya ako na nailigtas kita noon 3 taon. Ang makilala ka, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Tatapusin ko na ito kay Juan. Kung may kabilang buhay, gusto kong maging asawa kita. Patawarin mo ako, mahal kita. Boss Juan. Boss Juan. Nasaan si Yol? Anong ginagawa mo dito? Umalis na tayo. Kailangan kong iligtas si Yol. Bitawan mo ako. Masyadong malaki ang apoy, baka patay na si Yol. Anong ginagawa mo dyan? Patayin ang apoy at iligtas ang mga tao. Yol. Yol.
Nagising ka na? Hahanapin ko si Yol. Namatay ang apoy. Ang lugar ng sunog. Ito lang ang nakita nila. Gusto raw ni Yol na makipaghiwalay sa iyo. Nandoon kayong lahat ng magkasunog. Ikaw lang ang nakaligtas. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Bakit ako lagi ang pinaghihinalaan? Nandoon kayong lahat ng magkasunog, pero ikaw lang ang nabuhay. Paano kita hindi paghinalaan? Si Yol ito. Gusto niya akong patayin. Muntik na rin akong mamatay doon. Ikaw ang demonyong mamamatay tao, ng Maryudad. Pinagbantaan mo ako, ikaw rin ang may kagustuhan, napatayin ang aking napangasawa. Bakit kita pagkakatiwalaan? Anong problema? Ngayon mo sasabihin, umibig ka sa kanya? Ikaw ang nagdesisyon, naiwan siya, bakit nagpapanggap kang masugid ngayon? Alam mo ba ang ikinamumuhi ko ngayon? Sana hindi kita iniligtas noon. Dapat hinayaan kitang mamatay, masaksihan ang paghihingalo mo. Anong sinabi mo? Anong sinabi ko? Hindi mo ba naririnig? Gusto kong masdan ang pagkamatay mo. Sige. Ako ang pumatay kay Yol. Pinatay ko ang sariling kapatid. Nasisiyahan ka na? Pakikiramay. Lumabas ka. Hindi mo karapat-dapat narito. Baliw ka, lumi ito ng kapatid mo. Oo. Patay na ang kapatid ko. Kaya ang lahat ng pag-aari niya ay mapapasa akin. Kasama ka na rin. Ang kapatid mo ang nagligtas ng buhay ko. Kung mamatay siya, hindi na rin ako mabubuhay. Juan, hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat sa ginagawa mo? Sige. Kung ganun, mamatay tayong magkasama dahil sa pag-ibig. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Baba mo ako dyan. Bitawan mo ako. Ikaw. Huwag kang lalapit. Ituloy mo. Patayin mo ako. Kaya mo bang gawin yan? Mas pipiliin mong mamatay kaysa makasama ako, di ba? Kaysa makasama ka. Mas gugustuhin kong mapunta sa impyerno. Mabuti, sabay tayong pumunta sa impyerno. Binata Juan, ayaw kumain ng dalaga, ayaw uminom ng tubig, pinukpok pa ang pinggan sa sahig. Nagwawelga ka ba sa pagkain? Nakadidiri ang makita ka. Hindi ako makainom. Kung gusto kong mamatay dito, hindi ito magiging madali. Hindi ka ba nauumay? Kung ayaw mong kumain, pwede kitang pakainin sa ganitong paraan muli. Ikaw.
Bantayan mong mabuti ang dalaga, tapusin mo ang lugaw. CJ, Boss Juan, may mga bagay kang kailangang asikasuhin. Sige. Huwag mo siyang mabawon. ang kasintahan ng isang walang kwenta, nakikipagligawan pa kay Juan. Hipag, hindi mo kailangang alalahanin ang hamak na tao. Ano ang mungkahi mong gawin natin? Kailangan na ni Juan ng asawa. Ito ang anak ng pamilyang Torres. Kumusta po, Jim Bragg Solar? Kung gayon, bakit hindi mo siya turuan ng leksyon? Kung hindi, akalain niyang talagang siya ang may-ari ng pamilyang Solar. Sinabi ng amo na walang pwedeng pumasok. Tumabi ka. Isang babae walang klase. Nagnanasang makapasok sa pamilyang Solar. Hindi naman ganun. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nakikita ni Juan sa kanya. At sino ka para magmalaki? Nangangahas kang ligawan ang anak ko. Walang mabuting tao sa pamilyang Soler. Nangahas ka pang sumagot, gusto mo talagang mangakit ng lalaki. Papuntahin ang iba para baliin ang mga binti niya. Anong balak ninyo? Tigil. Anong gagawin ninyo? Aayusin namin ang mga problema mo. Siya ang dahilan ng pagkamatay ni Yoel. Magpapakasal ka sa kanya kapag pumasok siya sa pamilyang Solar. Sisira niya tayong lahat. Kasintahan ko siya. Hindi ko siya papapasukin dito. Kuya Juan, paano siya magiging katapat mo? May karapatan ka ba magsalita dito? Malas siya. Kapag pinakasalan mo siya, sisira niya ang pamilyang Solar. Wala akong pakialam. Basta gusto niya. Kahit anong mangyari. Nababaliw ka na. Ina, kung di ka makabagay sa lumang bahay, padadalhan kita sa ibang bansa. Si Juan na yon, sumasalungat na sa'yo dahil sa babaeng yan kapag nakapasok na siya sa pamilya. Sa mga Solar, pati hipag walang magiging boses. Pero ngayon si Juan, bulag na sa kagandahan niya. Anong magagawa ko? Yung anak ng mga Torres noon, walang kwenta rin. Hindi ba mas mabuting patayin na lang siya? Pag nalaman ni Juan to, magagalit siya sa atin. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Para walang makaalam. Ayos ka lang ba? Tigilan mo ang pagpantasya. Hindi ako pakakasal sa'yo kailanman. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Hindi pa tapos ang 7 araw na pagluluksa sa kapatid mo. Tapos ngayon, magpapakasal ka na agad sa'kin. Wala ka bang konsensya? Kung wala kang pakialam, magpakasal tayo sa mismong libing. Tanga ka talaga. Okay lang, hindi naman required ang kasal. Pero huwag mong kalimutan, nasa ilalim pa rin ako ng kontrol ng nanay mo. Hindi ako sigurado, ano ang naging resulta niya. Hindi ka makakatakas sa akin habang buhay. Malungkot ka ba? Bibigyan kita ng pinakamagarbong kasal. Asawa kita. Kahit makuha mo ang katawan ko, hindi mo makakamtan ng puso ko. Ayos lang. Buong buhay pa ang nasa harap natin. Alagaan mong mabuti ang ale. Opo. May nagsasabing kinasal si Juan sa biyuda ng anak sa labas ng pamilyang Solar. Kinasal sa hipag niya? Anong klaseng yan? Ang ganitong immoral na gawain. Nakakagulat na nagawa niya yon. May problema. Nawawala ang binibini. Anong sinabi mo? Paano siya nawala? Hindi ko alam. Takas ang kasintahang babae. Tumakas ang nobya. Hindi ko ba sinabing bantayan mo siya? Humingi siya ng basong tubig sa akin. Nang lingon ko lang, wala na siya doon. Hanapin ninyo siya. Tara na. Sino ka? Tutulungan kitang makatakas. Makatakas. Bakit kita pagkakatiwalaan? Sing-sing ni Yol ito. Sing-sing ni Yul. Bakit nasa iyo? Hindi siya patay. Ako ang tiyuhin ni Yol. Paano kita sasaktan? Sumama ka sa akin. Makikita mo na si Yol. Nahanap niyo ba siya? Hindi pa. Maghanap pa kayo. Kahit anong paraan, hanapin ninyo siya. Naiintindihan. Nieves Sons. Pababayaan mo talaga ako?
Paano kung paggising ni Kuya Juan, ako sisihin sa lahat, habang itinataguyod ang kasal, ikaw ang magiging asawa ng pamilya Soler. Anong magagawa niya? Sige na, Alice. Kuya Juan, alagaan mo ang kalusugan mo. Huwag ka nang uminom pa. Nieves, Ako ito. bakit mo ako gustong iwan? Sino ka ba? Sino ang nagpadala sa'yo? Si Chaya. Si Tayal Pez ang nag-utos na pumunta ako. Ano ang nangyayari dito? Ang drama mo. Pinadala mo ba siya para akitin ako? Pinadala ako ni Tayal Pez para akitin ka. Gusto niyang maging asawa ako ng Solar Family. Nagsasabi ka ng kalokohan. Dalhin mo na siya. Kuya Juan, Ang paglaho ni Nieves, may kinalaman ba sa'yo? umalis siya ng kusa. Wala akong kinalaman doon. Sa seguridad ng Soler family, saan siya pupunta? Ano ang balak mo dito? Itututok mo ba sa akin ang baril? Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Talaga bang para sa akin? Ang mahalaga lang sa'yo ay, ang posisyon mo sa Soler family. Paano ako nagkaanak ng tulad mo? Nasaan si Nieves? Tiyo mo. Dinala siya ng tiyo mo. Padalhan mo ng pera ang babae sa ibang bansa. Juan, ikaw. Tito, hinahanap kita kanina pa. Nasa akin si Shanips. Kung gusto mong mabuhay siya, pumunta ka mag-isa sa akin. Bitawan mo siya. Huwag kang magpanik, okay? Huwag mong subukan. Hindi pumipili ang bala ko kung sino ang tatamaan. Paano kung mabaril ko ang maling tao? Hindi ako lalaban. Huwag mo siyang saktan. Kung may problema ka, ako ang targetin mo. Kung wala siya rito, lalaban ka ba talaga sa akin? Si Yol na walang kwenta. Swerte mong at hindi kanya pinatay. Tapos nagpakasubo pa para sa'yo. Talagang kawawang tao, di ba? Sa kakakulangan Yol, naniniwala ka bang si Yol ay mapagkakatiwalaan? Para makuha ang pamilyang Soler, matagal na niyang kinakalantari, ang asawa ng pamilyang Suarez. Ikaw naman, pinagtatakpan mo pa siya. Nakakatawa talaga. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lahat ng negosyo ng pamilyang Soler. Hindi ba yan din ang gusto mo, ang pamilyang Soler? Ibinibigay ko sa'yo. Pakawalan mo siya. Sino ang mag-akala na may emosyonal na tao sa pamilyang Soler tulad mo? Sa huli, maski ang bayani ay babagsak dahil sa babae. Ang singsing ng puno ng pamilyang Soler. Pwede mo na ba siyang pakawalan? Kung alam mo lang na ganito ang mangyayari, noon pang, paalisin mo kami mga veterano, bakit wala kang awa? Ngayon, hindi lang mga negosyo ng Soler ang gusto ko ring lumuhod ka sa harap ko. Kung hindi, babarilin ko siya sa ulo. 3. 2. Hindi niya ako pakakawalan. Huwag kang luluhod. Bilisan mo. 1. Tara na. Salamat sa pagsagip mo. Naniniwala ka na ngayon na ako ang pumatay kay Yol? Nasasaktan ka. Nag-aalala ka para sa akin? Nakakabagot. Nieves, mamahalin mo ba ako? Hindi kita mamahalin. Pwede bang iwan mo na ako? Kaya sa buhay na ito, huwag mong isiping makatatakas ka sa akin, hanggang sa mahulog ang puso mo sa akin. Maya-maya dadalhin kita sa isang lugar. Naaksidente si Cruz. Kasalanan din ba niya ito? Alam ko na.
Noon, para makuha ang mana, napangasawa niya ang pamilyang Suarez. Pinatay niya si Jimenez Suarez. At ako ang sinisisi, hindi ko lang inakala. Nasa huli. Kasalanan ko palang hindi nakilala ang tunay niyang pagkatao. Kung hindi, hindi sana ako sumama sa kanya ng 3 taon. Hindi mo kasalanan. Hindi mo rin naman alam. Iniligtas mo ako. Pero dinaya mo rin ako. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Tapos na ang lahat. Siya rin ba ang nagligtas sa'yo? Kailan? 3 taon na ang nakalipas. Naaksidente kami ng kapatid ko. Siya ang nagligtas sa akin. Iligtas mo ako. Tatlong taon na ang nakaraan. Ayaw ko ng pag-usapan. Iyon. Sige. Yul. Ako at si Juan, sino talaga ang pipiliin mo? Nieves, Bitawan mo ako. wala yon. Napanaginipan ko. Nang ako'y ikulong ni Yul. Dadalhin kita sa isang lugar. Bakit mo ako dinala dito? Subukan mo. Para saan pa ang pag-aaral ko nito? Ayokong matuto. Isipin mong ang target na ito, ang iyong pinakamalaking takot, kaysa katakutan ng mga bangungot, sirain mo na lang ang mga ito. Kung may manggahas na saktan ka sa hinaharap, itanim mo ang baril. Diretsa sa puso niya. Baliw ka talaga. Paano kung mabaril ng hindi sinasadya? Alam kong hindi mo ako babarilin. Galing ito sa nanay ko. Agimat na pinakuha niya sa simbahan. Pangprotekta sa akin. Huwag ka nang humawak ng baril. Susundin kita. Hello. Maayos ba ang palabas? Oo, napakaganda ng lahat. Lumabas ka na, naghihintay ako sa labas. Sige, magkita tayo mamaya. Nieves. Nieves. Kung gusto mong iligtas si Nips, mag-isa kang pumunta sa akin. Sino? Ano? Hindi mo nga ako nakikilala. Yul. Ganito na ba itsura kong? Nag-aalangan ka kung sino ako. Buhay ka pala. Binigyan ako ng tadhana ng panibagong pagkakataon. Hindi pa oras ko. Anong balak mo? Natatakot ka? Natatakot ka ba sa gusot kong mukha? Tingnan mo ako, tingnan mo ako. Hindi ako papayag na matakot ka. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Kuya. Buhay ka pala. Tayo naman. Sabay dapat tayong mamatay, di ba? Ibaba mo ang baril. O papatayin ko siya. Sige. Ibababa ko na. Huwag mo siyang sasaktan. Maghubad ka ng jacket. Iwan mo lahat ng gamit. Nakikita mo, mas kilala kita kaysa kanino man. Mahal kong kapatid.
Magposas ka. Hindi. Bilis. Lumuhod ka. Huwag. Ang isa ang babaeng pinakamamahal ko. Ang isa pa'y aking bunso na kapatid. Gaano na ba akong katagal patay? At nagkaganyan na kayo at nagmamadaling magsama. Kuya. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang pumilit sa kanyang pakasalan ako. Kung hindi dahil sa'yo. Sana ba'y hindi ako nagkaganyan, hindi tao ni multo. Ikaw mismo. Sa paghahangad ng kapangyarihan, ang nakipagsabuatan sa pamilyang Suarez. Ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ni Ximena. Ikaw. Ang nagplano ng pagpatay kay Juan. Ngayon ay daraanes mo ang kapalit. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Ikaw. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Para sa'yo ako napilitang makipag-alyado kay Ximena. Dahil sa'yo. Pinatay ko ang sariling kapatid. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Ngunit ikaw ang nagtaksil sa akin. Dapat noon pa kitang inalis sa daan. Alisin ka. Aalisin mo ako. 3 taon na ang nakalipas. Dapat kitang pinatay na noon. Ako ang nag-alinlangan. Ako ang nagligtas sa'yo. 3 taon na ang nakaraan. Ngayon ay alam mo na. Hindi mo ba kinamumuhian ang pamilyang Soler? Ano ang pakiramdam ng 3 taong kasama ang pumatay sa sariling kapatid? Kaya pala ang babaeng aking iniligtas noon. Ikaw pala yon. Kaya nagkamali ako ng taong pinagkatiwalaan. 3 taon na ang nakaraan, hindi si Yol ang nagligtas sa akin. Ikaw ang iyon. Hindi mo ba nakikita ang iyong katangahan? Hindi ka ba nahiyang maging katawa-tawa? Dapat nga tayong pareho ng nalulunod sa problemang ito. Nieves. Huwag mo siyang pansinin, nagkakalat lang yan. Hindi mo naman kasalanan yon. Hindi ako kagaya mo. Alam mong mabuti ang katotohanan. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Pero itinago mo sa akin ang katotohanan. Nandito ka sa tabi ko. Akala mo ba talagang, sa pamamagitan ng iyong kasinungalingan, mahihikayat ang puso ko? Ikaw ang tanga rito. Ikaw ang nakakahiya. Tumigil ka. Sinasabi ko ng totoo, hindi kita mahal, napupot ako sa'yo. Tumahimik ka na. Kuya, ito ay nagsimula sa akin. Kaya ako ang may sagot nito. Pakawalan mo siya. Pakawalan ko siya. CJ. Kung gayon, ibigay mo ang buhay mo. Kapalit ng kanyang kaligtasan. Hindi, huwag, tigil na. Nailigtas mo na ako minsan. Sapat na yun, hindi. Kuya, ibibigay ko ang buhay ko. Pero pakawalan mo siya. Ang tunay na tagapagmana ng mga Soler, ang lehitimong anak. Ngayon, dahil sa isang babae. Nakikiusap ka sa isang anak sa labas. Barilin mo na siya. Juan. Kung mamatay ka, hinding-hindi kita patatawarin. Huwag. Nieves. Mahal kita. Huwag mong gawin yan. Huwag, pakiusap. Juan. 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 Huwag mo akong takutin. Huwag kang lalayo sa akin. Juan, huwag mo akong guluhin. Dilatan mo ang iyong mata at tingnan mo siya. Patay na siya. Ako na ngayon ang tagapagmana ng Angkan Soler. Ikaw ang may gawa. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ang punong mamamatay tao ay ikaw. Kahit tagapagmana ka, walang saysay ang pagiging Soler mong iyan. Hindi mo siya kayang pantayan. Tumigil ka. Ngayong wala na siya. Sa akin ka na. Akin ka. Kung gusto mo, patayin mo ako. Marami ka nang pinatay, hindi na masama ang isa pa. Bumaril ka. Nieves. Mahal kita.
Tunay kitang minamahal. 3 taon na tayong magkasama. 3 taon. Gusto kong bumalik sa dati nating buhay. Masama bang magnais nito? Mali bang hangarin ito? Wala nang pag-uwi. Papatay ka na ba? May lakas ka bang bumaril? Isipin mo ang target sa harap mo, ay ang bagay na pinakaikinatatakot mo. Kung may nangahas na saktan ka, tutukan mo sa puso. Kaya ko. Juan. Juan, ipinaghiganti na kita. Juan, imulat mo ang mga mata, tingnan mo ako. Juan. Juan. Muli mo akong iniligtas. Kilalang internasyonal na ballet dancer, Neve Sands, magpapakita siya ngayon sa Mariudad. Noong mga panahong iyon, siya ang hari ng mundo. Sino ang aakalang ngayon? Gusto kong hanapin si nanay. Maglaro ka muna mag-isa, ha? Hintayin mong umuwi si nanay. Gusto ko nang hanapin si nanay. Anak. Gusto mong umuwi si nanay? Pinaramdam kita ng hirap, anak. Nanay, ang sakit ng mga binti ko. Anak. Anak. Nanay, Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Nakatakot ka sa akin. Kasi laging abala ka. Minsan kailangan ng espesyal na paraan. Maligayang pag-uwi. G, babae.